Ano masasabi mo, Mitch? Inihihiwalay ka ba ni Rosie? No comment. Kung hindi naman sira, di ba, bakit mo itatapon? Wow. Ano naman yung sa akin? Oo, kanino ka naman iiyak kung ikaw yung iniiyakan? Ano kinabubwisitan sa'yo ni Jim back then? Siguro yung Pabebe siya. Hindi. Actually, kantawa nga siya dun pag naglalambing ako. Limit your screen time. Huwag masyado sa social media. Pero follow 40s Unfiltered. Diba? Yes. So true. I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you a place where you gon' wanna move. Hi everyone! Kamusta? Welcome to our Zoom Kwentuhan. So today we're going to talk about what we wish we knew in our 20s. And I'm sure maraming makaka-relate, whether you are in your 20s now or in your 40s kagaya namin. Kaya ano pang iniintay natin? Magkwentuhan na tayo. Yes, and first topic, let's talk about lifestyle during our 20s, di ba? Hindi naman natin kasi sobrang alam nung time na yon na yung mga bills mag-accumulate na yung mga maliliit na gastos natin, wala tayong pakialam. Yung sobrang YOLO lang tayo, late nights, coffee overload, work hard, party harder. Yun pala, yung energy natin sa 20s nauubos rin pala, di ba? So ngayon try nating pag-usapan yung financial habits natin before. Ikaw, Bing, paano mo minamanage yung finances mo in your early 20s? Looking back, wala Parang pagkasweldo mo, lalabas ng tropa, di ba? Mag-aaya kung saan sa mall. Tapos, wala, gastos lang, ganyan. Hindi mo iniisip na in the future, kailangan pala may savings ka, di ba? Ako, I remember the time na, syempre kasi, ang mas madalas na magkasama ako at saka si Michelle, no? Back then, in our early 20s, married na si Bing. So, ang usual na ka-hangout ko ay si Michelle. At kaming dalawa, back then, mahilig kaming magpa-facial. Yan ang bonding namin ni Michelle before. Magpa-facial, mahilig kaming mag-restaurant hopping, mag-try ng iba't ibang food. I remember, kahit wala kaming pera ni Michelle, dahil may credit card, isa-swipe lang namin yan. Swipe ng swipe. Hindi namin iniisip yung what we have to pay or anong kailangan namin isettle at the end of the month. Basta, sabi nga natin, di ba, in our previous Zoom kwentuhan, we were just enjoying those years na kala natin it would not end, di ba? YOLO years natin. Ikaw, Michelle, how about you? What do you remember? Siyempre, yung magkasama tayo. Na actually, mas masarap yung kinakain namin kapag wala na kaming pera. Exactly. Kasi kapag may pera pa kami, kaya pa naming magbayad ng cash. Eh, pag wala na kaming pera, credit card na. So, mas kaya naming kumain sa mas fancy na restaurant. Tsaka na namin iisipin kung paano namin babayaran next month. Tapos, I remember that time, kasi parang nagko-commute lang ako doon. Nag-jeep ako, and then nagta-tricycle din ako. Ngayon, ang ginagawa ko, pag nagtitipid na ako, nilalakad ko na. Nilalakad ko na. So, sobra-sobra naman yung gagawin kong pagtitipid kapag wala na akong pera. Pero when it comes to savings talaga, zero talaga siya.
Pero since we're talking about what we wish we knew in our early 20s or in our 20s, kayo ba, ano yung mga realization nyo having said yung mga kalokohan natin when we were in our early 20s, how we were spending our money then? Ikaw, Bing, ano yung naging what we wish you knew when you were in your 20s? Actually, ako ng mga 20s na yan, medyo mabisyo pa ako eh. Yung mga vices, di ba? Andun yung parang pagkasweldo mo, lalabas kayo, tapos may konting party-party, ganyan. So, kahit nandun na ako sa stage na married na ako with kids at my early 20s, parang dalaga pa rin eh. So, looking back, sana hindi ko ginawa or iniwasan ko yung mga ganong bisyo para instead na ginastos ko dun sa mga inom na yan or mga konting party-party na hindi naman pala kailangan, naitabi ko para naman meron nung time na umalis ako dun sa work ko na yon, meron akong na-save para rin sa mga kids, gano'n. So, parang if I only knew na nauubos rin pala yung energy mo, yung mga taong nakasama mo na akala mo pang matagalan, yung mga gano'n, I should have saved na lang yung sweldo ko instead na, sige, party tayo, sige, labas tayo, sige, inom tayo, ganyan. So, yun siguro is the mga realizations ko. Ako yung realization ko, kasi na-justify ko yung paggastos ko back then eh. Kasi di ba if you try to recall, nung early 20s natin, parang sinasabi natin, ang liit ng sweldo. Diba? Wala naman ikaw masisave na portion para to go to your bank account or personal savings. Parang sasabihin natin, we hardly could make both ends meet. So, paano pa natin isi-save yung pera natin? Tsaka, natatandaan ko talaga, since we were young then, diba? Yung, grabe din yung pag-spend ko and splurge ko on clothes, on shoes. Natatandaan ko, pag may nagustuhan akong shoes back then, sa Charles and Keith, sa Charles and Keith, kahit wala na akong budget for next week, so wala pang sweldo, meron pang isang week bago magsweldo, pag may nagustuhan akong pair of shoes, bibilihin ko pa rin. Hindi ko na iniisip how I would survive the following week. Pero na-realize ko, yung saving consistently, no matter how small, it will go a long way pala. Di ba last time we were talking about financial literacy with Raquel? And sabi ko nga, di ba, nung inopen ko yung policy ko, insurance policy, nagulat na lang ako na meron na pala akong na-save na ganong amount because of paying consistently yung policy ko. So naisip ko, kung hindi ko pala clinose, may mga stocks ako din eh. Michelle, you remember, di ba? We started investing on stocks. Pero I'm sure si Michelle, na-keep niya pa yan. Pero ako talaga, na-withdraw ko yung mga stocks ko nung nakita ko talaga nung nakita ko silang nag-earn na, nag-double na yung amount niya, in-splurge ko na on shoes, on clothes, on yun nga, hanging out and other things. Pero importante pala yun, no? Yung saving consistently, no matter how small the amount is. Kasi later on, after 10 years, after 15 or after 20 years, kung meron ka palang inipon na tigwa 100, tigwa 500, ngayon siguro pwede na natin sabihin nasa 100,000 na siya. So, significant amount of money na siya na pwede mo na siyang i-gamitin, di ba, pang invest or pang education or something more, sabi nga natin, di ba, investing on something more important. Ako naman, di ko naman i-deny na naging masaya ako sa paggastos ng pera. Naging masaya ako dun sa ginawa ko na yun. Pero, at saka, hindi naman din ako kasi sobrang mabili.
Yung mag-splurge ako sa food, service, yung ganyan, facial and pero yung bibili ng kung ano-ano, hindi ako masyado sa ganyan. Pero ako, siguro kung meron man akong gustong i-wish, is sana mas nabigyan ko yung sarili ko ng opportunity na mag-venture sa business. Hindi ba? Na, hindi parang kasi ang nakikita ko lang dati, sa sweldo lang from work ko, makukuha yung pera. Na sana mas in-expose ko yung sarili ko dun sa ibang ways on earning, 'di ba? Yung ibang avenues for cash flow. Sana mas mas nakaipon ako. Sana mas stabilize yung aking finances. Kung meron akong business on the side. Ngayon ko pa lang siya nasisimulang isipin. Which is parang naisip ko nasayang yung ilang taon na almost 15 years na sana meron na akong na-establish na kung ano mang business yan. Kasi hindi ka talaga yayaman sa sa bilang empleyado. Hindi ka talaga yayaman doon. Meron ka dapat business on the side. Meron ka dapat side hustle. Ayun yung takeaway ko dun sa pinagdaanan ko nung 20s ako. Yun. At i-add ko lang kasi dun sa lifestyle ko nung 20s, so nabanggit ko kanina, medyo mapisyo ako. Hindi ko kasi noon nare-realize na meron palang direct impact yon sa health, no? Yung health ko in the long run, maapektuhan kasi yung puyat, labas, inom, and gano'n. So, it has a direct impact on my health as I grow older. And yung hindi kasi natin nare-realize na yung long-term consequences ng mga pinagagawa natin. Yung lifestyle natin. Yun, apektado pala lahat. Yung productivity mo, yung energy mo, lalong-lalo na yung finances. So, wala tayong saving. Imbis na itabi mo, sabi ni Rosie, yung amount na yan, kung naitabi mo, imbis na pinambili ko ng ganito, tinabi ko, siya, nag-accumulate siya ng savings. Exactly. Siguro maganda din na i-add natin kung ano yung mga financial habits natin ngayon na pwede nating i-share to those who are in their early 20s ngayon. Diba? Kung meron tayong ipapass sa kanilang tip on how you can better handle your finances, ano kaya yung pwede nating i-share to those who are in their early 20s and in their 30s? Ikaw, Michelle, muna. Ako, number one, maging mindful. Pero ako naman ever since, maging mindful ka sa mga bagay na gusto mong bilhin. If you don't need it, di ba, huwag mo nang bilhin. Or kung meron ka pang existing na gadget or kung ano man dyan, and it's still functional, gamitin mo hanggang masira. Hindi ba? Kasi minsan, akala masyado tayong gusto nating sumunod sa trend. Bili tayo ng bili, but then without realizing na masyado tayong nagiging wasteful, hindi ba? Nag-accumulate, nag-hoard tayo ng mga bagay na eventually magiging kalat lang din, tapos magiging display lang sa bahay natin. Saka, yun nga, another thing is yung magtabi ka, mag-save ka for yourself. Kasi, hindi ka palaging bata. At saka mas maganda na tinitrain mo na yung sarili mo na mag-manage ng finances mo ng maayos. If you can, 'di ba, yung attend seminars, yung mga financial literacy seminars, kung hindi ka maalam, hindi ba, or reach out, talk to someone na mas matanda sa'yo, meron kang meron kang mentor na mag-guide sa'yo, kahit sino na mga ate, kuya mo, or tita, or kung sino man na colleague na ilulook up mo, and at the same time, mabibigyan ka ng payo on how to handle your finances better.
Tsaka number 3, yun nga, yung if try mong i-explore yung side hustles and eventually, yung start ka din ng business mo para hindi ka naka-fix dun sa monthly income na kinikita mo sa kung ano man yung pinagtatrabahuhan. That's a good one. Yun. Bing, ikaw, anong tip mo to those who are in their early 20s, 30s on how they can better handle their finances? Sa akin, kagaya ng sinabi ni Michelle, no, I agree doon sa lahat ng points na niraise niya. Kasi sa business side, kailangan mag-invest ka rin kasi hindi enough talaga yung maging empleyado ka lang na mag-rely ka lang talaga dun sa monthly income mo. Mas maganda yung meron kang side job. Parang mawala man yung employment sa'yo, meron palagi na diba? Aside from dun sa mga investments mo, masarap din yung feeling na meron kang ginagawa na gusto mo rin na nag-generate for you, diba? And ang i-add ko lang doon siguro aside from saving and iwas ng sobrang gastos kasi yun nga, hindi porke naglabas ng bagong model ang iPhone. Hindi ka agad. Diba? So ngayon parang pwede pa to eh. Hindi naman siya sira. Iningatan ko to. So, hindi ko kailangan mag-upgrade. Ganun. And, pag ako nag-grocery ngayon, hindi na siya talaga yung brand yung tinitingnan ko. Ano na yung, kino-compare ko yung price. Kasi before, nung 20s, kung ano yung sikat, yun yung bibilhin ko. Diba? Pero ngayon, wala sa pangalan yan, wala sa brand yan. Eto ba talagang yung purpose niya ay okay, 'di ba? Nami-meet ba niya talaga 'yon? Kasi kung okay naman siya, pareho lang naman sila ng purpose, mas mahal yung isa. Doon ako sa mas 'di ba? Mas maging mura, mas affordable. Oo. Pero syempre, may yan, case to case basis. Ang pagkain hindi tinitipid. How about you? Para sa akin, food hindi dapat tipirin. Hindi ba? Oo, kasi basic needs yan. Tipirin mo na lahat. Tipirin mo na yung sa mo, sa pet mo, hindi laging dapat branded, pero ang pagkain, no. Ako, guilty ako sa sinasabi nyo yung pag-splurge sa mga gadget, sa shoes. Ikaw pa yun. Ako yun. Guilty ako dyan sa clothes. Pero, pag tinitignan ko naman yung mga old photos ko, particularly on how I used to dress up, diba? Pag may nagustuhan akong isang shoes nga, isang pair, lahat ng colors niyan bibilihin ko. Meron ako niyan in pink, meron ako in blue, meron akong in red, in black. Kahit yung nanay ko, natutuwa din siyang bilihan din ako ng mga shoes na gano'n. Same style pero iba't ibang colors. Or pag may nagustuhan akong damit back then, talagang bibilihin ko. And I would tell those who are in their early 20s and 30s, okay lang yan. Okay lang naman mag-splurge. And okay lang naman ipamper mo yung sarili mo. Pero before, ito sana yung I wish I knew back then, 'di ba? But before kang indulge or bago ka mag-splurge on those new pair of shoes or clothes, dapat i-secure mo muna yung savings mo. So halimbawa kung ang i-earn mo ngayong cut off ay 15,000, 'di ba? Meron ka ng 20% na itatabi for your savings. Tapos, from the 80%, yun ang iba-budget mo. Yung pambili mo ng bagong pair of shoes mo, bagong OOTD mo, para sa travel mo, para sa panggala mo, and everything else. Yun yung sana natutunan ko in my early 20s na unahin, i-secure yung savings. Diba, i-deduct mo na siya doon sa total salary mo, and then kung ano yung maiiwan from your savings, yun yung gagamitin mo hanggang sa susunod na sweldo mo. Tapos natutunan ko din na kapag meron kang nakukuhang extra from work, diba,
Kasi ngayon dependent naman talaga tayo sa salary natin. Pero there are instances na nakakakuha tayo ng incentives or bonuses, 'di ba? Kung hindi naman siya kasama sa budget nyo, kasi 'di ba monthly naman nakadepend lang tayo dun sa 1530 na salary natin. And then suddenly meron tayong makukuha, for example, sa tuition fee increase, 'di ba, sa ating mga teachers. So mas again, going back to no matter how small the amount is, sana may maitabi, 'di ba? Kasi as you grow older, you would realize na dumadami yung responsibilities mo. Ngayon yun yung nare-realize ko nagbabago na yung roles namin sa household, sa bahay. Ngayon parang kami na yung parents. Dati 'di ba nakadepend kami sa parents namin, kapag hindi kasya yung sweldo, hihingi ng baon sa mga magulang. Pero ngayon hindi na namin pwedeng gawin yon. So ngayon we pay the bills, the monthly rents, the electricity, the water, lahat-lahat binabayaran namin, yung sa office namin. So, lahat yan kailangan i-shoulder namin, and we have to divide it among us four. So, lumalaki yung responsibility as you grow older and you have to take care of your parents. So, importante na kapag you have little amount na may extra ka, try mong itabi. Kung hindi naman, sabi nga ni Michelle, 'di ba, kung hindi naman necessary for you to update your gadgets or to buy a new pair of shoes, di tabi mo muna, kasi later on marirealize mo pag na-hospitalize yung father mo, kailangan mo nang meron kang makukuha, 'di ba? So that's very important na meron kang mahugot, 'di ba? Rather than ito yung kinakatakutan natin, mangutang pa tayo. Exactly. Diba? Oo. Yung mangutang tayo, mabaon tayo sa utang. So, I wish I knew that back then. Galing. I can't